when the president said, makiya naman kayo, he was actually addressing the congressmen. Sa totoo lang, ang kausap niya yung mga congressmen, kayo ang dapat mahiya. Diba? Congressmen at iba pang mga opisyal ng gobyerno na nakasabwat dito sa ginawa niya ito. So, in effect, gobyerno kausap niya, public officials kausap niya. There's a perception, and you've said this before also, that big fish are involved. And yet, the ombudsman, while they filed cases against certain individuals, you have some senators who are in jail. The former House Speaker, Martin Romualdez, who is the relative of the president, it's been 10 months, well, since you've been in office, and the ombudsman has just formally filed a supplemental complaint for the preliminary investigation. So, ang tanong ng ilan, ano ba yan? Gano'ng katagal pa yan? Ano ba yan? Ba't hinabol lang ba yan? Para dahil may SONA? Para hindi mapahiya ang Pangulo? Bakit last week lang ginawa? Bakit si Martin hindi pa nakakulong? Yan ang tanong. Ganito lang. Unang-una, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo at ng ombudsman na in-appoint niya na sa aking experience sa ating ombudsman, talagang full trust and confidence dahil nakikita ko yung kanyang passion, nakikita ko yung kanyang dedication na kahit na sino pa yan. Tandaan mo, branch sa fraternity ni Ombudsman Boying Rimulya, si former Speaker Romualdez. No? Pero I will just remind you and maybe the public na November pa lang, nag-file na po kami ng referral recommending charges of plunder, bribery, and other crimes against the former Speaker and former Congressman Zaldico, November of last year. Nandun na yan, with volumes and volumes of documents. Nakuna ang DPWH naman. Hindi naman yan kung sinong naunaw, hindi, may proseso kasi yan, Karen. Siyempre kami ang may hawak ng mga dokumento. So kailangan namin ipadaga yan sa ombudsman. Kagaya ng pinadaga namin napakaraming mga dokumento para sa iba't iba pang mga opisyalis. Kasama na ang ibang congressman, ibang senador, ibang ang dating DPWH secretary ni Pangulong Bongbong Marcos mismo, So may proseso kasi yan, Karen. So hindi totoo na last week lang yan. Matagal nang umaandar yung prosesong yan. Pero paulit-ulit sinasabi ng ating Pangulo at ng ating ombudsman, kailangan i-build up ang ebidensya. Hindi pwedeng magpapile lang ng kung ano-anong kaso lang. Kailangan matibay ang ebidensya. Pero tingin ko, malapit na po tayo sa konklusyon nitong prosesong ito. At yung hinihintay ng ating mga kababayan, sinabi na rin ng ating ombudsman, malapit na. Malapit na. The former speaker, we showed it in the report, of course, that was a very long speech, I remember. I think it's 11 minutes at one point when he went live. And his side is, wala siyang flood control project, siya mismo in his province, and the budget essentially emanates from the executive. So, kumbaga, sinasabi niya, lahat ng mga pera na inilaan sa flood control, kung meron man, nagsisimula ito sa executive. Alright? Describe to me, essentially, the nature of the case that you referred to when it comes to the former speaker and Zaldico. What were the issues you found that actually tied the former speaker to the flood control scandal? Ayokong pangunahan yung magiging kaso ng ombudsman. Pero ito ang masasabi ko lang, Karen. Totoo na ang budget ay nanggagaling sa ekotibo. Pero ang Kongreso, meron siyang poder para baguhin ang laman ng budget na yun. Gawin nating example yung 2025 budget. Kaya nga, ang Pangulo nagalit dun sa 2025 budget. At marami siyang vinito ng mga item na binago ng Kongreso dun sa 2025 budget. At marami din siyang mga proyekto na hindi in-implement galing sa budget na yon. So, totoo na nanggagaling sa ekotibo. Pero kapag merong binago ang Kongreso na hindi nag-agree ang executive, umaksyon ang ating Pangulo doon. So, siguro, yun lang muna ang sasabihin ko, Karen, kasi hintayin na lang natin yung file. Tingin ko naman, parang nakita ko naman na ginawa na rin publiko ng ombudsman yung kanyang kasong ifa-file sa former speaker. Eventually na ifa-file sa Sandigan Bayan. So, abangan na lang natin yun at doon makikita talaga yung sinasabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya na
nakikita niyang conspiracy, no, between former Speaker Martin and former Congressman Zaldico and others, no, para talagang babuyin, no, at nakawin yung pondo ng DPWH.